salamat sa nating nakita na pagbabago. Salamat sa simbahan na ating naging ka-fellowship because nakita po natin na talagang may mga dapat din po nating baguhin, right? Kaya again, sabi ko nga, ito na yung pagkakataon na tayo po ay mas may bibigay pa natin because maybe yung oras po natin dati ay maaaring hindi na tayo makapag-concentrate because sometimes dahil gabi na po siya, so now ay mas mahaba pa yung oras po natin kung patatagalin pa ako natin, no? Kaya thanks be to God dahil may mga pagbabago na ating nakita. Okay, again, salamat sa Panginoon dahil ito yung unang araw na nagbago yung schedule po natin. Kaya salamat po sa Diyos dahil siguro matagal na nating inaasam na mabago yung mga schedule po nito. So, 2 years, no? Ay nakita po natin. Kaya, again, purihin ang ating Panginoon sa pagkakataon po ito. Okay? Ating buksan ang ating text in Ephesians chapter 2. Our text tonight is Ephesians chapter 2, verse 10. Right. Okay, Ephesians chapter 2, verse 10. Isang verse lang. Okay, so basahin po natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po muli o Diyos sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin at malaya po kami na magsamba po sa inyo at magbigay o Diyos ng parangal sa inyong pangalan. At limos po muli namin ng tulong ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Naibigay po sa amin ang mga katotohanan na naangkop po o Diyos sa pangangailangan po ng bawat isa. Kaya salamat po sapagkat dito po kami lumalago at lumalaki ang aming pananampalataya sa patuloy na paggamit ng salita mo sa buhay po namin. Kaya pagpalain niyo po Diyos ang oras po ito at pagpaumanhin niyo po muli ang mga pagkukulang na nagawa po namin. Salamat din po Diyos sapagkat sa pamamagitan ng mga kapatiran na nandito, na nagpaiwan po dito, ay nakita niyo po Diyos kung gaano kaseryoso po Panginoon ang kanilang paglakad bilang mga Kristiyano. Seryoso po sila dahil Sunday Lord ay magagamit na po sila sa iyong kapurihan, sa iyong karyan. Kaya dalangin po po Diyos na ang biyaya mo, ang sapat na biyaya mo ay mapasa kanila. Kaya sa oras po ito Diyos ay maraming salamat sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Meron po tayong tatlong pag-uusapan dito sa ating text na binasa. Speak about the workmanship, the work, and the walk. Siguro naman ang ating pagkaalam sa biyaya ng Diyos and still
we are amazed. No? Para sa atin, you must agree that grace is a mystery. Right? Misteryoso po sa atin po ito. That's why, still now, naaamis pa rin po tayo how God's great work of grace for you. Kaya sa bawat paglakad po natin, tinitingala pa rin po natin na ito ay biyaya ng Diyos. Right? Kung ating babalikan bilang reminder sa atin, marami po tayong babalikan. No? Tulad niyan, in Ephesians chapter 4, that we are chosen in Christ before the foundation of the world. It's about grace. Diba? Biyaya ng Diyos na tayo ay pinili bago lalangin ang sanlibutan. Right? Again, in Ephesians chapter 1, verse 3, grace has given us all the spiritual blessings through Jesus. Okay? Again, sa'yo na lahat yung spiritual blessings. So, wala ka nang dapat hanapin. Yeah? You must utilize it. Gagamitin lang natin. Right? And grace has determined that we will be like Jesus and with Jesus one day. Ito yung pinag-aaralan po natin in predestination. Hindi lang yung predestinate ka na nakatalaga yung destiny is to heaven. Pero ang destiny po natin is to more like Jesus. Yung biyaya pa rin po ng Diyos. And also, grace has made us accepted in Jesus. Okay? Lahat po yun ay biyaya ng Diyos. Bakit tayo po ay tinanggap ni Kristo? And grace through the blood of Christ that washed us from our sin. Nandiyan po lahat sa Ephesians kung ating babalikan. Right? So, ganun din. Biyaya din ang umabot po sa atin. Biyaya din ang umabot sa iyo nung panahon na ikaw ay patay sa iyong kasalanan at patungo ka sa impyerno. Biyaya pa rin po ng Diyos ko yun. Right? Grace loves us. Grace give us life. Grace secured your future life. Okay? And grace, again, secured your salvation in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. And everything you possess bilang isang mananampalataya is through by the grace of God. Tandaan po natin mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay nabubuhay. We earned nothing, we have received. We deserve nothing, we have received. We purchased nothing, we have received. Everything we have in Jesus Christ has been given to you by the free grace of God. Biyaya lang ng Diyos. Kaya napakalalim. Kung ating lalaliman pa, baka hindi natin maarok ang lalim ng biyaya ng Diyos. Kaya that's why ating pag-aaralan kung paano ginawa ang pagkagawa ng biyaya. The workmanship, the art of grace. No? Kaya malulusaw po tayo kung ating lalabanan ang biyaya pong ito. So, what a grace comes to those dead in sin. Tayo yun. Na tayo noon ay mga patay sa kasalanan. And now, you are a new one. Okay? You are a new creature. You are a Christian. And you are saved. So, grace is a mystery. What God works in us by all His grace, lahat po yun
ay sa biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Right? As the grace of God works in our lives, it manifests itself in us through our works. Kaya nga, hindi ka maniniwala sa isang tao na nagsasabi na siya ay naligtas through grace kung wala kang makikita na lumalabas sa kanyang buhay about the works. Kaya kasama po sa pag-uusapan po natin about our works and our walk. Right? Kaya imposible sa isang tao na sinasabi po niya saved by grace and yet wala po tayong nakikita as you walk, no? And no works. Kaya questionable sa mga bagay na yun. Tandaan po natin. Kaya saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Right? And that's the proof that the God's grace has worked in us. Okay? Kaya kahit sabihin po natin na may something na sometimes iniisip po natin, siguro naman I have a part, sa mga ginagawa ko, but still, kung titignan po natin, from the moment na ikaw ay iniligtas ng Diyos, lahat po yun. Still, kahit hindi ka pa nga naliligtas, ay nararanasan mo pa rin ang biyaya ng Diyos. Kaya lang, common grace nga lang. Lahat po tayo nakakaranas yun. Believers man o unbelievers, common grace is there. But to them, ay wala po yung pinaka-special na biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga Kristiyano. Right? Again, we are saved by faith alone, by faith that saved is never alone. Okay, nakakita po natin po yun. Right? So, mga kapatid, ating aralin kung ano po yung tinatawag na workmanship. A word about workmanship. Paul begins this verse by saying, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus." Kaya napaka-importante po ito sa Biblia. And of course, we believe that this is an inspired word of God. Right? Sabi nga nung teacher po natin, na lahat na nababasa po natin po dito ay inspired word of God. Kaya yung workmanship ay it is inspired word, no? Pagamat naririnig po natin sa mga iba, pero dito yung pagkabanggit ng workmanship ay iba ang kahulugan po nito. Right? Kaya ating tingnan, because this is a vital to understand the importance and meaning of these words. Okay? Sabihin po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. The workmanship means that which is made, a work of art. Ibig sabihin, a masterpiece. No? A work of art. Masterpiece. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, it is a masterpiece of God. Okay? Sa Latin word, it is a magnum opus. Bang na kayo. Pero ang ibig sabihin po nun is magnum opus is masterpiece. That's why Paul said that the redeemed saints of God are His masterpieces. Ikaw ang masterpieces ng Diyos. Yan, kung makikita po kayo ng mga paintings, sometimes nakalagay po doon, the masterpiece of so and so. Ngayon, litrato mo ang nandyan, the masterpiece of God. Okay? Bakit sinabi niyang masterpiece? It means you are the greatest achievement. Ikaw yung pinakamalaking katagumpayan.
Ibig lang sabihin, we as a Christian, we are the masterpiece, we are the greatest work of the master potter. Binuhulma tayo. So it means the saints are the greatest letter ever written by the hand of the master. Imagine yung address sa atin, no? Na hindi po natin alam, ang common lang na alam natin, basta ako Kristiyano, ligtas, and else, and the rest, ay bahala na. Pero yung pagka-design po sa atin, ay talaga namang hindi matatawaran because this is the result of God's loving to those people na nandito o mga tao na nandun sa ibang simbahan. Okay? Bakit? Kasi iniligtas ka eh. Okay? Iniligtas ka. We are saved because kinuha ka ng Diyos sa kinalalagyan mo, kung baga sa ito yung putik na kinuha kung saang banda, wala kang buhay, patay ka sa iyong kinalalagyan, and yet kinuha ka ng Diyos, tapos kinulma ka, dinisign ka hanggang sa magmukha kang santo, hanggang sa magiging Kristiyano ka. The rest, until now, ay ganun pa rin ang tingin sa ating Diyos. Ganun po ang pagka-design. Ganun po ang pagka-gawa sa atin ng Diyos. Imagine, through the power of His hands, ay hinugot po tayo. Until now, God shaped us by His grace. Hindi natatapos, mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos ay hindi natatapos at patuloy na nararanasan po natin. Patuloy na nararamdaman mo sa buhay mo. Kaya Kristiyano, laging sinasabi, nabubuhay lamang ako sa biyaya mo, sa habag at awa mo. Noong araw, hindi po natin nasasabi po yun. Right? Pero now, because kung papaano ka dinisan, kung papaano ka pinasyon ng Diyos to be His workmanship, ay hindi po natin makikita sa sarili po natin pang-unawa. Okay? Yung nga lang mabago ang buhay mo. Yung nga lang magkaroon ka ng pag-asa. Right? Hindi ka ba nagtataka doon kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng biyaya sa iyo? Di ba? Kaya hindi po natin, that's why still amazing. No? Kinakanta po natin yan at lagi po natin sinasabi na it's still this amazing ang biyaya ng Diyos sa atin. Okay? Salamat because you are saved. Your life is a God love letter. No? Hindi lang ang ikaw yung putik na dinisign, kundi ikaw din yung love letter ng ating Diyos. Paano na sinulat ang buhay po natin. Okay? At patuloy na nararamdaman po natin, okay? Tayo ay nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Okay? Patuloy din na biyaya ng salita ng Diyos, yung gospel ay patuloy din na ibinabahagi po natin sa Diyos because hindi po natin pwedeng sariliin ang mga bagay na ito. Kailangan malaman din nila, kailangan maranasan din nila ang mga taong ito. Kailangan ma-prove nila through them. Right? Kailangan makita din nila at maranasan po nila.
makita po nila yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa buhay din nila. Maranasan po ang bawat isa sa kanila. Kaya mga kapatid, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos. Okay? Para lang enjoyin natin yung mga pabor na galing sa Diyos. Hindi niligtas ka ng Diyos para ikaw ay magiging display sa sanglibutan ito. Display, biglang sabihin, hindi lang yung nakatayo ka dyan, kundi ikaw yung example, ikaw yung pamuso sa kanila. Makita nila how God works, how grace God's work. Baliwala po yun. Kung hindi po natin may pakita sa kanila, kung hindi natin masabi sa kanila, kung tayo lang ang nakakaalam na ikaw ay nararanasan mo ang biyaya ng Diyos, baliwala po yun. That's why we need God's testimony in your life sa sanlibutan pong ito that He saved sinners like you. Right? Hindi nila malalaman po yun kung hindi po natin sasabihin sa kanila at ipapakita sa kanila. So, let the word. Hayaan po natin na makita nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay po nila. For you, for me, and for them. Makita dapat po nila po yan. Okay? Hindi yung hanggang sa awit at pagkanta na lamang po natin nararanasan ang grace na ito. Kaya nga patuloy ang Diyos na kumikilos sa iyo. Kaya patuloy din na ipinapakita natin sa kanila ang paggawa ng Diyos. Alam po natin, hindi pa tapos ang wawangis ng Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang paggagawa ng biyaya ng Diyos sa iyo. Okay? Patuloy na gumagawa ang Diyos para magiging ikaw ay huwarang as a master work of God. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na hindi makita ng sanlibutan yung ginagawa ng Diyos. The word created means to form or to shape. It refers to making something out of nothing. Galing po tayo sa out of nothing. And then you became a new thing. Yan ang gusto ng Diyos. At yan dapat sa mga anak ng Diyos. Saan ikaw ay patay dati sa kasalanan and now you are alive in Jesus. Right? Now, anak ka na ng Diyos. Right? Dapat makita yung kapangyarihan ng Diyos na ikaw talaga ay binago. Di ba? Kaya wala nang mas higit na milagro na nangyari sa isang makasalanan. Di ba? Milagro po yun. Yung the greatest miracles. It is the greatest of all miracles kung saan ang isang makasalanan ay nabago. And that is the greatest demonstration of God's creative power. Right? Yan yung malaking demonstrasyon ng pagkalikha ng Diyos. Right? Kaya kung ang Diyos ay iniligtas ang isang makasalanan, of course, bagong nilalang po yan. Bagong nilalang po yan. Kaya anong aasahan natin po dyan? Kung bagong nilalang?
Magpapatuloy ka ba sa dati? O ipapakita mo na bagong papakita mo ba na born again ka o born again? Born again. So, ibig lang sabihin, ipinapakita lamang po dito mga kapatid, you are the true peace. No? Ikaw yung tropeo ng Diyos in saving you. Right? Madaling salita, ang mga ligtas are trophies of God's saving grace. Diba? Kayo, ang tropeo, tayo, ang tropeo ng Diyos. Lahat ng mga mananampalataya. Okay? Nakikita nyo kung paano create ng Diyos ang creation. Ganun din po, dapat kamangha kung paano ikaw ay pagong nila. Okay? Makikita po natin kung paano nilikha ng Diyos ang sabi, how wonderful. So dapat doon makita sa isang Kristiyano kung paano muli nilikha ang bagong nilalang ng mga tao. Hey, grace. It's amazing. Kayo, minamangha ba kayo ng biyaya ng Diyos? Hindi niyo ba nakikita? Na nandito tayo, sumasalo, umiigib ng kanyang pabor. It's a blessing. It's a mystery. It's a grace. Oh, hindi ba? Wala dito. Tayo nga lang dito eh. Di ba? Okay? Kaya, lahat po kayo na nandito, you are the living, breathing testimony to the life-changing power of God. You are the example of God's workmanship kung paano kayo binago, dinisay. Kayo ang kanyang masterpiece. You are the workmanship. You are the example of His workmanship. Okay? Dapat makita po sa atin mga bagay po ito. Kayo yung maliwanag na ebidensya that God makes a new thing. Right? Ikaw ay iniligtas. God is a master craftsman. Master craftsman. Ano yung sabihin po? Ibig sabihin, it took something worthless and transformed into something of infinite value. Napakahalaga mo. Kaya huwag nating babaliwalain po yun. Bakit? Ikaw nga masterpiece, tapos sasabihin po natin, yung testimony po natin ay sinisira po natin. No. Right? Dapat mga Kristiyano ay alam nila po ito. Right? Sa pamamagitan ni Kristo, you are the workmanship. Okay? Kaya kapag ikaw ay nakay Kristo, again, you are saved. If you are not, then you are lost. Hindi lang po yun. Diba? So, ibig lang sabihin, yung bang wala kay Kristo, ay hindi ba sila masterpiece din? Hindi. Sa mga mananampalataya lang ito. Diba? Kaya nga sabi ni Paul, we are created in Christ Jesus. Okay? Dapat maniwala din po sila sa gospel para sila po ay ituturing din na masterpiece or workmanship.
Mga kapatid, tandaan po natin, pag pinag-uusapan po natin ang biyaya o grace, no? Sabihin mo na lahat ng biyaya ay nasa iyo at ibinigay po ng Diyos sa iyo. Okay? Kasi kung wala, ay biglang sabihin, biyaya ng kaligtasan, napaka-imposible po yun. Kung hindi mapasa'yo ang lahat ng biyaya. Kung masa'yo na ang biyaya ng kaligtasan, ay biglang sabihin, masa'yo na. Okay? Kaya wala kang dahilan, wala tayong kadahilan. Okay? Para umusad ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Binigay na sa'yo lahat. You must utilize it para makita nila na ikaw bilang workmanship, makita nila that you are a new creature. Okay? Na ikaw ay gawa ng Diyos ng kanyang kamay. Right. So, and we owe Him all the glory. Okay? Kaya dapat hindi po magmamayabang ng mga Kristiyano. Tandaan po natin because alam naman po natin, sa lahat ng biyaya, dumaan po tayo, biyaya ng kaligtasan, dinaanan natin po yan. Hindi po yan sarili po natin, kundi po ito ay regalo ng Diyos. Therefore, if you want to glorify God because of God's grace, give it to Him. Otherwise, wala po sa atin po ito. Diba? Hindi yung iba kakaperanggot na nga lang, gusto pang makialam sa ginawa ng Diyos. Okay? Kakarampot na nga lang, kumbaga sa gusto niyang magkaroon ng part, gusto pang kunin po yun. Why not give it to God everything para masabi mong biyaya po ito? Hindi. Sa kanila talagang hindi maalis sa kanila na mayroong part. Mayroong part sa kanila. Okay? Yeah, you are the workmanship. Number 2, a word about works. That's why Paul tells us that we are created in Christ Jesus unto good works. Well, alam naman po natin, we are not saved dahil tayo ay gumagawa ng mabuti. Because works do not save. No? Alam naman po natin po yun. At yan po yung ating talagang pinag-aaralan. But we know that works are sure products of your salvation. Produkto yan ng iyong kaligtasan. Kaya sakop niya yung paggawa natin ng mabuti. Right? Kasi ginawa ka. We are created in Christ Jesus. So, ibig lang sabihin, you are saved. And good works will mark your life. Kaya kapag wala ito, imposible na ligtas ka. So, malaking palatandaan din sa mark. Di ba? Mark po yun ng isang tunay na kaligtasan. If good works will follow. Eh, ano ba ang pagkaalam po natin ng good works? Yung good na salita. Okay? Good means that which excels, it is useful, of a good nature. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng good. But while works to employment that with which one is occupied. Ibig lang sabihin, how you spend your time. Right? Paano natin ginagawa ito sa buhay nating Christian? Hindi yung nagagawa nga na rin ng mga unbeliever yung good works, di ba? Just to earn salvation. Talo pa nga tayo eh. Nakakapagbigay sila ng million pesos lang para maligtas. Di ba good works yan? Eh, samantalang tayo, wala.
Iba yung good works na sinasabi ko dito. Right? So, ibig sabihin, ang anak ng Diyos will evidence a life that is occupied with deeds. No? Na ibig sabihin, yung mga ginagawa mo, it will reflect well on the Lord. Nakikita sa iyo yung reflection. Kaya nga ang design po sa atin, ang predestination po natin to be more like Christ. Okay? Kaya proseso po yun. Kaya dapat nakikita po sa atin po yun. Okay? Ibig lang sabihin, yung good works na sinasabi po dito, in our new life in Christ Jesus, ay tumatayo po ito at binabangga po niya dati yung ginagawa po natin ng laman. Yung ginagawa po, the old works of the flesh. Yung mga nakaraan. Ibig sabihin, binabangga niya na yun at binabago na ngayon. Baka mamaya, nandyan pa yung old works of the flesh. No? Baka nandun pa. O baka hindi pa tuluyan na bago ang isang Kristiyano. Kaya ang isang ligtas na tunay, magre-reflect sa kanya yung good works na sinasabi po dito. Hindi na makikita yung mga dati ginagawa mo nung nasa ikaw pa, hindi ka. It will manifest itself in good works. That's why, kung ikaw ay totoo na kay Kristo, dapat ang lakad mo ay kakaiba na. Hindi na yung dati. Dapat makikita nila. Iba na ang lakad nito. Iba na ang dawi ng tao nito. Ano kaya nangyari? Diba? Kung nandun ka pa sa dati, yan nangyari dito sa taong ito na siya ay nagsasabi. Kasi sinabi ko yan. Okay? So, works, good works, ay makita po sa atin. Okay? The new life He creates within us when we are saved will always work its way out through us in our works. Makikita dapat pagbago sa Kristo as you work. Kaya anuman ang iyong nasa loob, tandaan po natin, lalabas at lalabas po yan. Kaya kung talagang nabago ka, nabago ang buhay mo, dapat mawala yun. Kasi lalabas po yan. Yan ang lalabas. Yan ang magiging trabaho ng dati sa buhay. Ano po? No? Wala na sa akin. Because we are proclaiming. Pinoproklama po natin sa sanlibutan, sa mga tao, na tayo ay nilikha through Christ. We are the workmanship. It means follow a good works. Right? Kung wala po yun, there's something problem. Ibig sabihin, meron hindi na bago. O meron pang something na nakatira po sa iyo. Kasi kung ang Diyos ay tumitira sa buhay mo, magre-reflect po yun. He will make His presence known. Diba? Kung sinasabi mo na si Kristo ay nakatira sa iyo, lalabas at lalabas mo yun para makilala nila si Kristo sa pamamagitan mo, sa pamamagitan natin. Right? Ahayaan po ng Diyos o ng ating Panginoon ang kanyang presensya para malaman ng mga tao na ikaw ay namumuhay kay Kristo. Kaya nga sabi ng Scripture, by their fruits you shall know them. Huh?
kilala mo sila sa pamamagitan ng mga bunga. Ay, mga kapatid, kaya nga sabi ng ating Panginoon, that everyone that sit unto me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom. So, ibig sabihin, tinitignan yung good works. Kasi bunga ito ng iyong kaligtasan. Hindi yung good works na nagbigay ako ng 10,000 sa box. Para lang may pakita ko. Galing ng Kristiyano. Daming bilid yan, di ba? Daming bilid yan. Kahit hindi magsimba ng 1 taon, basta pagdating magbigay, ayos na siya noon. Galing ang kapatid na ito. Wow. Galing ba? Ang pagtingin po natin sa mga testimony na nagsasabi that they are a workmanship, grace, hindi po yun. Okay? Kaya nga maraming nagsasabi na sila ay ligtas. Right? There are many who claim to be saved. They prayed a prayer in an altar. They made a profession. They joined a church. They laid down a few sins. They did what they thought what was necessary. Kaya ito maraming mga nangyari po nito. Okay? But, nakaligtaan po nila yung pinaka-importante sa lahat, ang Panginoong Hesus. Kung ano ang ginawa. Kaya nga, yung totoo talagang Kristiyano, na nagsasabi na Kristiyano, they are created for Christ Jesus. Diba? Hindi secret yun. Hindi mo masasabi ng mga born again na nagsasabi yun. Basta ako born again. Pero hindi nila nasasabi that I am created Christ Jesus. Tayo lang mga pagsasabi. Ha? Hindi nila alam po yun. Hindi nila masasabi po yun. Eh? Kaya yun, nakalimutan po nila yung totoo ng kadahilanan. Pag nangyari, wala ka talagang makikita na napagbabago sa kanila. Means, they never produce good works. Right? Kaya sabi ko nga, sige, mag-commit ka na mag-commit yan, pero walang good works na nangyari sa'yo kasi hindi na bago. Right? But those good works, mga kapatid, this is the marks, this is the evidence of your genuine salvation. Ebidensya ito na sa iyo ang tunay na kaligtasan. Right? So, it means God's desire for every one of us is yung merong dala-dalang bunga. Diba? Bunga, para sa'yo, hindi, for His glory. Nag-glory pa yung Panginoon sa mga bunga na lumalabas po sa atin. Right? Hindi, ibang bunga ang nakikita sa kanila. Right? So, madali lang mga kapatid. If you want good works, well, madali lang. Repent. Repent. Kasi, ibig sabihin, wala pang repentance dahil hindi pa nabago. Right? That's the solution. No? Okay? Repent. Again. And believe on Jesus Christ. Right? Bumalik ka. Baka nagkamali ka. Baka nainganyo ka lang. O baka napadaan ka lang. Hindi naman totally talaga ikaw ay nabago. Kundi bumalik ka sa basic. Repent and believe in Jesus Christ. And the good fruits will appear. No? Yan po ang magiging marka ng iyong buhay. Not the works of flesh. Dapat makita sa iyo the work or the fruit of a new man.
Right? Paano natin makikita po yung cross? By walking in faith. Di ba? Magkakaratag po lahat po yun. Magkakaratag lahat po yun. Right? Pangatlo, a word about our walk. Right? Sa sinasabi po ni Paul, yung good works which God hath before ordained that we should walk in them. No, ibig lang sabihin, itong sinabi ni Paul ay nagsasabi ng katotohanan, ng maliwanag. This statement makes a full of truths, abundantly clear. Una, right? Of course, bilang mga Kristiyano, inaasahan ng Diyos na tayo ay lumakad. Right? Walk in good works. The word walk means to make one's way, to regulate one's life, to make full use of opportunities. Diba yung walk na pagka-hindi natin? Lumakad lang. Na taglay mo ang amoy Kristiyano. Hindi po ibig sabihin po na. Ibig lang sabihin, to regulate one's life. Babaguhin mo o magbabago ang buhay ng isang tao. Ibig lang sabihin, lalakad ka ngayon bilang a masterpiece. Right? Ibig lang sabihin, ang ating magiging decision is to walk in good works. In other words, ibig lang sabihin, hindi ka na lalakad. Kasi may mga Kristiyano ngayon, after 6 months, ay titigil. Di ba? Ayaw na, tumigil na. Hindi na, ayaw na lumakad. Di ba? Or else, on and off yung kanyang paglakad bilang mga Kristiyano. Di ba? May mga ganyang tendency na hindi nagpapatuloy. Right? Maybe 6 months, good for him. Tama na sa kanya po yun. Pero hindi yun ang hinahanap po ng Diyos. Or even a year, hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, it's a fixed way of life. No? Ibig lang sabihin, nakafix na yung commitment mo sa Diyos. Bagay, merong perseverance of the same. Right? Yun yun talaga. We have to persevere because God preserve us. Yun yun. Dapat ang makita ko sa atin. Kasi ito yung intention. That's why God designed it. Na lumakad po tayo a fixed way. Hindi yung nagbabago. Kaya makikita po natin ang tunay na Kristiyano. Yun yung talagang nagpe-persevere sila because they are pursued. Okay? So, how God expect? Paano ini-expect ng Diyos lumakad ang kanyang mga tao? How does God expect His people to walk? Makaba tayo na hindi lumilimo. Hindi po dyan. Baka tawag ito, baka matek ako. Ha? No, ito lang yung mga paraan. Ini-expect ng Diyos sa ating paglakad, of course, you walk in love. Right? Pinag-aralan po natin yung love, your brethren. Okay? It's your, it's someone. So, love. Walk in love. Diba? Dahil ikaw ay example ng pag-ibig ng Diyos, kaya mag-example ka din ng pag-ibig ng Diyos sa iba.
Okay? Lalo na sa household of faith. Kasama mo. Pangalawa, obedience. Right? We walk in obedience. Sumunod ka. Kung ano ang sinasabi. Marami. Walk in faith. Or faithfulness. Lumakad po tayo ng merong katapatan. Lumakad po tayo ng may kabanalan. Walk in holiness. Tayo po ay lumalakad ng may kabanalan. Of course, tandaan po natin, hindi natin mapiperfecto po ito because we are under process of sanctification. Alright? Tandaan po natin, pagamat ito ay proseso, right? Huwag mong sabihin, the moment na ikaw ay niligtas ng Diyos, ay wala ka ng kasalanan. God save you from a life of sin and begins the process of transforming your life. Kaya asahan po natin na nagkakasala pa tayo. Hanggang sabihin, maaaring mangyari sa atin. Pero still, the process is still in the making. Right? What's in the making? You are in the making in the image of Christ. So, wala pa tayo po doon. Proseso pa tayo na maging kamukha ni Kristo. Okay? We are not perfect. Right? But, instantly you got saved. May mga ganyang kondisyon, may mga ganyang pangyayari. Pumunta lang sa simbahan, nagsimba lang, the day one, bibis lang sa antas, matin ng Bible study. Okay? Piniclaim na sila po ay ligtas. Nangyayari. But again, yung proseso ng yung sanctification ay patuloy po yun. Okay? Mga kapatid, yung pagbabago po yan, dapat magmanifesto sa buhay po natin. Dapat po yan ay lalong lumalago, increasing holiness before God and the world. Yung paglakad po. Tandaan po natin. Our walk. Ito po yung katotohanan. We are all a work in progress. Pero tandaan po natin mga kapatid, God will finish what is started in our lives. Right? Hindi natatapos ang Diyos sa iyo. Kaya tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi po dito, being confident of this very thing, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wow! Diba? Paper po pa rin ang Diyos sa buhay po na. Kaya hindi dumarating si Kristo. Tuloy na mag-paper po po yan sa buhay po na. Sabi po ni Martin Luther, totoo ba si Martin Luther na ginawa niya ang kanyang sarili as an apostle?
siguro hindi nyo nakita yung mga, ano na to, the daughter who had made himself the apostle and champion of faith alone. Di ba? Siguro, yan yung touring ng mga ibang theologian sa kanya. Kaya ito ang sinabi, faith, it is a living, busy, active, powerful thing. It is possible for it not to do as good continually. It never asks whether good works are to be done, but as done them before there is time to ask the question. And it is always doing them. Ito yung sinasabi ni Martin Luther. Kaya kung meron kang pananampalataya at buhay ito, maging busy man o active po ito, ay isang napakapangyarihang bagay. Imposible daw na wala kang gagawing patuloy na walang gagawin. Na ikaw ay nagsasabi na mayroong kang pananampalataya, imposible na wala kang gagawing mabuti. At hindi rin ito magtatanong kung ito ba ay gagawin mo o hindi, o ito ba ay natapos na. But it is always doing. And yan po ang sinasabi ng ating text. Okay? We are the workmanship of His grace. Yun palang pagka-disenyo, pagkagawa ng biyaya para sa atin. Tayo naman. Maraming salamat po Diyos sa aming natunghayan na mensahe na aming napakinggan. Nawa Diyos, hindi lamang po dumaan po ito sa tainga po namin, kundi manatili sa aming puso, manatili sa aming kaisipan, at manatili po ito sa aming desire na gawin at ipamuhay po ng bawat isa. Kaya Diyos, basbasan po ang mensahe ko sa buhay. Kaya niyo po Diyos, ni ay gagawa bilang disenyo ng pagka-disenyo po sa amin, bilang masterpiece ng iyong mga anak. Sana Lord, may apply ko na. Makita po ito Diyos na tao sa paligid ko, especially Lord, tao lagi po namin nakakasama. Makita nila, O Diyos, na disenyo po kami, that we are created in Christ Jesus. Lord, patuloy, salamat po, pang dalayan, pangalan ng Jesus.